Alright, magandang araw no, Davao. So, mga taga Davao, Davaoenyo, mga taga Davao na wala na ngayon sa Davao City dahil nasa ibang lugar na. So, ito ho yung lugar ho natin kapag dito tayo sa overlooking sa may Vista View, sa may hilltop, no? Yan. Ito yung makikita natin dito na view. Ang ganda lang, di ba? Overlooking. Tapos, kita natin dito yung mga sagingan, oh, may mga sagingan pa rin, no, in the middle of the city. Ang galing, kaya kapag nasa Himpapawid ka, hindi talaga siya concrete jungle ang Davao City, kundi talaga siya, no, balance. May mga high-rise buildings, mga commercialized area, urbanized ang Davao City, pero meron pa rin siyang mga punong kahoy, tsaka mga pananim na gaya niya, no. Diba, may mga punong kahoy, may mga banana plantation din. Ang galing lang, di ba? Yan, banana plantation yan, no. Sa paggabi naman dito, iba naman ang may offer niyang view, ganda. Oo, kasi may mga pailaw, may mga lightings. So ito yung natin, Davao City. Kapag dito tayo sa perspective ng Vista View Hilltop sa may Barangay Langob / Maa. Tas mula naman dito, makikita natin from afar ang flying over. Siyang magbibigay solusyon sa napakatinding traffic sa intersection ng Maa Road, Diversion Road and Magtuod. Galing. Okay, tapos ito yung baba, highway. So syempre, kuha ulit tayo ng ibang angulo, ibang perspective sa Davao City na ibang lugar naman na overlooking din. At dito na side, tanong naman natin ang Toril, okay, and Santa Cruz, Davao del Sur. Di pa rin tayo nakamove on, no? Ganda pa rin tignan, no? Davao. Wow, Davao. Galing. Kiko Pangilinan. So dahil nga sa mayroong nag-comment na ang pangalan ay si Albert Villas or Villas, na sabi niya grabe daw kalapad ang urban expansion development dito sa Davao City, kaya or daghan na masyado or daming mga buildings, no, klase-klaseng developers ang andito sa Davao, which is totoo ho yan, no. In fact, as far as I know, parang nasa 7 ka mga malalaking mga township developers ang nag-invest ng kailang mga negosyo, no, nag-expand sa kailang mga negosyo outside Manila, goes to Davao City. So yun na yung Ayala, yun yung Mega World, yung Philinvest, marami, no. So maraming mga yung mga Consonhe family, no, DMCI, tsaka SMDCI ng ng SM, ng mga C family, DMCI ng Consonhe family, tsaka yung Cebulan Master naman, no. Parang I think first ever yata nila to project sa Davao, or first ever na magkaroon sila ng parang Mindanao, no, parang sila yata Davao City yata pinakaunang nilagyan ng ng kailang proyekto. Pero yun lang, bali pinakita ko lang ho sa inyo yung expansion yan, ganyang kalapad talaga ng Davao City, napakalawak ho ng land area namin, which is very useful lahat, no, mapabundok man o mapa-urban area, talagang may pakinabang, no, ibig sabihin producing, merong mga malaki, no, or nag-aambag talaga siya ng GDP, so income generating. For example, itong downtown area ng Davao City is marami yung mga tao, no. So syempre ganoon naman talaga kapag urbanized means populated, densely populated, or hindi man ganoon ka densely populated ang Davao City, kasi nga napakalawak ng lugar ho namin dito. Hindi pa kami dumating sa punto na nagsisiksikan, no. Yung although may mga instances naman na nagbabanggaan ng mga tao, nagsisiksikan, no, parang
body to body talaga yung setup no nung dami ng texture ng tao. So kapag ka merong araw ng Davao, Kadayawan Festival, yun mga solidarity walk, syempre Pasko, tsaka yung New Year, yun yung mga pinaka season no na ang mga tao ay talagang siksikan halos sa isang location, lalo sa public market ng mga bangkiruhan, Agda public market, mga ganon. Pero most of the time, like mga normal days lang, so hindi mo talaga mararamdaman ang Davao City as a third largest population, no? So hindi mo masasabing paano to naging next to Quezon City and Manila ang Davao City as most populated city. So kasi hindi kami densely populated dito. Like ano lang, napakalawak and very spacious pa rin ang Davao City. Dami pa ring mga option, lalo na ngayon na in-expand no ang development ng Davao City sa ibang mga parte ng Davao City, no, sa mga kung tawagin ng mga suburban areas. Meron kaming may mga malls no na nilalagay sa mga districts, for example, mga poblations no sa mga sentro ng mga distrito sa Davao City. For example, yan nga, Kalinan, meron silang mall. Meron sila sa Mintal, meron ding mall sa Toril, meron din sa bandang Panakan, Tibongo, yung mga area na ganon. Buhangin, no? So, yung mga lugar na yun na nabanggit ko ay meron ho yung silang mga grocery store, mga shopping malls, kahit paano ay hindi na sila pupunta ng Davao City para magdagdag ng traffic, magdagdag ng crowd, no? So, sa kanilang mga lugar pa lang, kung meron silang mga basic necessities na needed, so hindi na kailangan pumunta pa ng city proper para lang makabili, no, or maka-purchase ng kanilang mga gusto at mga pangangailangan, kasi nga mga basic commodities ay available na sa kanilang mga suking tindahan sa kanilang mga lugar. And of course, meron kaming nasa 2 million no ang population sa Davao City, mahigit, but still pa rin, no, napakaluwag. Dami pa rin pwedeng puntahan dito sa Davao City na like mga lugar, maraming mga lugar na pwede kang pumunta at makapag-relax pa rin, no. I'm talking about downtown area. Kahit papunta ka ng People's Park, punta ka ng isa rin yan sa rason. Maraming mga parke ang Davao City, so hindi siya concentrated in just one place, no. So for example, dito sa downtown area, ang dami naming parke dito, no. Sa City Hall alone pa lang meron na kaming 5. That's Quezon Park, Candelaria Park, or Centennial ba yun, basta isang park sa may harap ng Cathedral, Metropolitan Cathedral isa, tapos Rizal Park, Quezon Park, Osmeña Park, and Bonifacio Park. And of course, walking distance lang din from here ang ating People's Park. Tapos meron din kaming Ramon Magsaysay Park. Meron din kaming lalo na ngayon na may coastal, di ba? One ride lang sa mga walang sasakyan, makapag-coastal ka na. So yan ang advantage ng Davao City. So, maliban sa napakalawak, napaka-spacious, napakalapad no ng aming urbanization or ng aming urban areas, ay hindi na kailangan makipagsiksikan ng mga tao, no, in one place. Hindi siya concentrated, no. Hindi kagaya ng ibang mga syudad na aking napuntahan all over the Philippines, mga highly urbanized city, no. I'm talking about highly urbanized cities category na yung kailang shopping mall ay makikita lang talaga siya in one place, no. Isang strips lang talaga yan. So yun, kaya pagka traffic, kapag peak hour, so grabe yung traffic nila, no? Just like Manila or EDSA or some part of Kamanilaan. Kaya napaka-traffic nila dahil nga sa concentrated, located lahat ng mga shopping malls, mga leisures, and mga mga nightlife activities, no, in just one place. Kaya ang mga tao siksikan, napaka-densely populated nila. Tapos itong Davao partida, yung kanyang population is napakakunti lang, no, compare sa Davao City. Pero itong Davao City, pag pupunta kayo dito, parang sabi mo, parang bakit napakatahimik ng Davao City, no? Bakit parang malamya, no? Yan sabi ng iba, no? Impression, malamya daw, tahimik, parang walang economic activities masyado, ganun. So, mingaw, no? Hindi naman siguro, hindi naman ganun, hindi naman sa mingaw. Kumbaga, yan na nga, ulitin ko, Davao City is super vast and wide and very lawak ng namin dito, aming urban areas, no, ng aming urbanization ng aming urban areas. So ibig sabihin noon, every districts, every barangays ay meron kaming mga malls na natatayo, no. May mga shopping malls, no, na ininvest, no, ang ating mga negosyante
at yung mga tycoons. Para yun na nga, sa ganun ang mga tao ay hindi na kailangan pumunta ng Davao City for their errands and basic commodities and necessities needs. No, hindi na kailangan pumunta ng downtown area para lang makapag-shopping. For example, nga ulitin ko, Buhangin ano pa lang, Barangay Buhangin Poblacion District. Poblacion Buhangin District or Barangay Buhangin Poblacion ng Buhangin District. So meron silang City Gate, meron silang NCCC Mall, so dalawa. Tapos meron pa doon sa may Kabantian na City Mall, di ba? So yung tatlo na yun, enough na ho yun, no? Magki-cater ng kanilang mga population. Siguro nasa hundreds of thousands din na mas 300,000, 200,000. Basta malalaki din ang population, no, sa may bandang Buhangin District. So yun na yung i-cater ng City Mall, Gasano Grand City Gate, tsaka ng NCCC Mall of Davao. And sa may bandang Tibongko Ilang, meron silang grocery store, no? Kaso nga yung sa Panakan ay nag-close na yun. Basta yun lang, no? Shout out kay Albert Villas or Villas. So I don't know if I read it right, no, sir? So marami tingin yung comment. Totoo ho yan, no? Super agree ho ako doon na napakalapat talaga natin, urban areas. Yung Poblacion District nga lang talaga natin, yung ating downtown areas, nasa na tayo, 400,000. If I'm not mistaken, no, 400,000 population to 600,000 population. Poblacion lang yun, hindi pa kasama yung mga Poblacion District means District 1. So bang mga barangay ang mga sakop ng poblasyon, first district, no, ni Kong Pulong. So that's Talomo, di ba? Talomo District, Poblacion District, tsaka bandang Buhangin. Pasok ba ang Buhangin? Poblacion District. Basta yun yung mga lugar na yun, no, na nabanggit ko. Napakaraming tao ho nun. Agdao District pala yun, Agdao District. So, tatlong distrito na yan nabanggit ko, na masasabi talaga nating hundreds of thousands of populations. So yun po yung halos sa sakop ng urbanization ng Davao City, which is I strongly agree and believe na Davao City na yata ang may pinakamalawak na urban area sa buong Pilipinas. To the point na kahit pa napakadami na population natin, kahit pa we're third most populous city in the Philippines, still hindi pa rin nataramdam yung crowd kasi nga hindi concentrated in just one place, just like any other cities na sila kukumpulan sa isang lokasyon. Ang kailang mga shopping malls, lahat